What's up, KG? At welcome back sa ating channel. So, ngayong araw na to, may malaking balita na naman mula sa ating Bitpinas, no? Na sabi ng BSP na posibleng mas malaki ang epekto nito kaysa sa inaakala ng marami dito sa atin, no, sa crypto world, no. So, dito sa post ng Bitpinas, no, sabi ng BSP bans privacy coins, issued token listing, delisting guideline for BASP. So basahin muna natin yung kanilang post, no? Sabi dito, the Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP, has issued new guidelines requiring all virtual asset service provider BASPs to establish rigorous due diligence and accreditation process for listing and trading virtual asset on their platforms. The regulatory expectation detailed in Memorandum Number M 2026-023 aim to promote financial stability and protect consumer welfare by ensuring virtual asset service operate in a safe and a sound manner. Signed by BSP Deputy Governor Lynn I. Javier on June 5, 2026. The central bank also explicitly prohibited BASP listing or supporting anonymity, enhancing, or privacy virtual asset. So, ipopost na lang natin ito dito sa ating description para mas mabasa pa ninyo, no? Pero, ang ginawa kasi dito is naglabas yung BSP o yung Bangko Sentral ng Pilipinas ng mga bagong guidelines para sa mga licensed crypto exchanges o BASP sa bansa. At isa sa pinakamalaking laman talaga nito is yung pagbabawal sa mga privacy coins sa mga regulated exchange. Kasama na rin dito yung mahigpit na standard sa paglilist at pagdelist ng mga crypto tokens. Ngayon ang tanong, privacy coins lang ba talaga yung target? O ito na yung simula talaga ng mas mahigpit na screening sa buong altcoin market? Siyempre kung investor ka, yung mga lookup token, meme coin, gaming tokens, AI token, o kahit anong altcoins, dapat ba na ikabahala natin itong mga ganito, no? So pag-usapan natin yan dito, no? So una sa lahat, ano ba yung privacy coin, no? Sa binabanggit nila dito, no? So na-discuss na natin to dati, no? Sa pinakasimpleng paliwanag lang, no? Karamihan ng blockchain gaya ng Bitcoin at Ethereum ay transparent. So, nakikita siya dun sa blockchain. Ibig sabihin, kahit hindi mo alam kung sino yung may hawak ng wallet, nakikita mo kung saan nanggagaling at saan napupunta yung pera. Para may public receipt ang bawat transaction. Pero ang privacy coins ay ginawa, no? Para itago yung mga informasyon ng sender, receiver, at minsan pati yung amount ng transaction, no? Parang cash. Kapag inabot lang sa ito ng 1,000 piso ng personal, walang public record na makikita yung buong mundo. Ganito yung konsepto ng privacy coins. Yung mga halimbawa ng mga privacy coins is yung Monero, Zcash at saka yung Dash na token, no? At siyempre, sabi nga doon ng BSP sa bagong BSP guidelines, hindi na sila maaaring ilista o suportahan ng mga license na exchanges sa Pilipinas. Ngayon, bakit ito ginagawa? Ang opisyal na naging dahilan ng BSP is yung consumer protection, no? Anti-money laundering, consumer protection, tapos financial stability. Mas madali kasing matrack ang mga illegal activities kung transparent yung blockchain. Mas madaling mag-imbestiga kapag may scam. Mas madaling sundan yung galaw ng pera kung kapag may katiwalian o fraud. At sa pananaw ng mga regulators, mas ligtas ito para sa mga ordinaryong investor. Pero dito naman kasi pumapasok yung malaking usapin tungkol dito, no? Hindi lang kasi privacy coins yung tinatamaan. Dahil yung sa bagong rules, kailangan na rin suriin ng exchanges yung bawat token gamit yung iba't ibang standard, no? Yung mga tokens dun sa mga exchanges, yung mga altcoin natin, naku po, no? Kagaya yung legitimacy ng issuer. Kung legit ba, kung meron ba, sino ba may-ari niyan, ano bang ginagawa, no? Market capitalization, tapos meron ding liquidity, baka mamaya wala naman liquidity yung asset. Transparency, security, compliance, legal status, no?
reserved lalo na kung asset back ang token, no? So kailangan na 1:1 yan siya. At kapag bumagsak ang token sa mga standards na ito, pwede yung masuspende or madilis. Isipin nyo, ilang libong altcoin yung talagang meron ngayon sa market. Ilang porsyento kaya dun yung totoong may produkto. Ilang porsyento yung may active na developers. Ilan din dito yung may malinaw na legal structure, no? May totoong liquidity ba yung mga tokens sa sinusuportahan natin? Baka kasi mas kaunti pa kaysa dun sa inaakala natin, no? So talagang dito masasala na talaga ang ating mga, yun nga lang, dahil yung iba is nakabili na. So ganun talaga. O at least kahit pa paano, may first defense na tayo. Meron na tayong first na filter pagdating sa pagpili ng ating mga susuportahang mga token, no? So, ang posibleng maging senaryo dito, unang-una, para sa akin, no? Mas kaunti yung mga kakaroon ng mga mas kakaunti yung magiging issuance sa mga scam token, ano? Ito naman yung positive side. Kapag mahigpit siyempre ang requirements, mas mahirap gumawa ng mga rug pull projects kasi siyempre meron ng regulation, no? Mas mahirapan mag-launch yung token ng walang utility. Siyempre, mapi-filter out na kagad yun ng mga exchanges, no? Mas mahirap lokohin. Hindi basta-basta na maluloko yung mga retail investor. Posible din na mas mataas yung quality ng mga natitirang project. Yun naman na maganda ron. Siyempre, yung mga matitira, yun yung mga quality na projects talagang kaya nang sumabay sa market, no? Pangalawa naman senaryo na naiisip ko dito is yung mass delisting ng mga mahihinang altcoin. Ito yung talagang nakakatakot dito. Kapag hindi kasi pumasa sa standard ang isang token, mawawala ito sa mga exchanges. At kapag nawala sa exchanges, madalas talaga nawawala rin yung liquidity. At kapag nawala yung liquidity, siyempre babagsak yung presyo. At kapag bumagsak ang presyo, nawawala yung mga investor, no? Isa pa sa naiisip ko ay yung mas lalong lalakas yung Bitcoin at saka Ethereum. Ito naman yung isa pa sa mga magagandang nito. So yung may mga fundamental tokens talaga yung pwede mag-survive sa ganitong klase ng environment, lalo sa mga regulation. Kapag tumataas yung regulatory pressure, madalas lumilipat ang pera sa mga mas established na asset. Dahil mas mataas ang tiwala ng mga institution sa mga mas mataas yung tiwala ng mga institution sa mga sa mga coins na ito, sa mga token na to, no? So, ang pwede rin naman mangyari is lilipat na yung mga traders sa mga decentralized exchanges. Ito yung nangyayari na sa ibang bansa, no? Kapag may token na nadili sa centralized exchanges, lumilipat yung mga users sa decentralized exchanges. Kaya kahit madilis ang token, hindi ibig sabihin mawawala na kagad yung token, no? So, may mga bagay rin ako na parang pinag-aalalahanan dito, no? Pero ito naman is hindi naman ito facts, no? So, ito is parang mga bagay lang na parang naiisip ko lang na pwedeng maging dahilan kung bakit nangyayari itong mga regulation na ito, no? Pero hindi naman ito, wala naman akong patunay tungkol dito. Siyempre, naiisip ko lang itong mga bagay na to. Pero gusto ko rin i-share sa inyo, lalo na kung ano ba yung pag-i-interpret ko dito sa medyo ibang side ng aspeto nitong bagong regulation na nilabas, no? So para sa akin, parang unti-unting inaalis na ng mga regulators ang financial privacy, no? Kapag kasi lahat ng transaction ay traceable, mas madali nang bantayan yung galaw ng pera. Ang argument kasi ng mga privacy advocates, no, yung mga sumusuport sa mga privacy coin, kung may privacy yung cash, bakit bawal yung privacy sa mga blockchain? Sa mga blockchain sa blockchain system, di ba? So, yun naman yung isa kong naano rito, no? Tapos, tingin ko parang nagiging preparation na rin to sa mga CBDCs, no? Yung mga centralized digital asset, no? Naniniwala ko na parang habang umihigpit yung mga regulation sa decentralized saka mga privacy-focused na asset, mas nagiging madali yung pagpasok ng mga government-controlled digital currency, no? Wala pa akong evidence para dito, pero madalas ito yung minsan nakikita ko na rin to sa mga crypto discussion na maaaring baka kaya sila ganyan dahil ilalabas na nila yung mga bagong CBDCs dito sa ating bansa, no? Tapos ang pwede rin mag-survive dito is yung mga talagang biggest, no? Mga talagang talaga na yung mga malalaking projects lang talaga yung makakasurvive. Bitcoin, Ethereum, stablecoins,
ilang mga institutional na back na projects. Siyempre, habang unti-unti talaga mawawala yung libu-libong maliliit na altcoin. Pero kung tutusin, hindi naman talaga ito, yung mga, ano ko na yun, hindi naman talaga imposible, no? Kasi kahit walang regulation, karamihan talaga sa mga altcoins ay nawawala rin, namamatay din yung mga tokens na yun. Kahit wala pang regulation, diba? Nakita naman natin, no? Tingnan nyo yung mga nakaraang bull run, no? Ang daming token, libu-libong token yung nawala. Marami rin yung hindi na naka-recover after nun. No, halos kahit kalahati, hindi na ano, kagaya nung coin ng Axie Infinity. No? So, hindi na rin naman naka-recover yun mula nung last bull market. Itong dumating na bull market din na to, wala na rin. No? So, ano yung mga standard ng altcoin para makasurvive talaga sa susunod na 5 taon, no? Simple lang. Para sa akin, meron dapat tayong mga checklist na kailangan tignan dito. So, yun nga, although paulit-ulit ako dito, pero kailangan i-check natin talaga kung active yung developers. No? Kung meron ba talagang real product. Yan talaga yung madalas na dapat talaga. Yun, paulit-ulit nyo maririnig sa akin yan. Kasi kailangan, alam nyo kung paano sumuri. No? Kailangan malaman nyo rin kung may mga real users ba, lalo na sa mga ganitong gaming token na, syempre, inaano natin, kino-content natin, kailangan alam natin kung may mga users ba, baka wala naman, baka tayo-tayo na lang naglalaro, di ba? Tapos siyempre dapat may malaking liquidity, tapos may mga listing din ng mga exchanges, no? Transparent din dapat yung team. Tapos yung now audit, yung security, nag-improve ba yung security? May malinaw ba na tokenomics? May tinatawag na regulatory compliance kung tawagin, no? Tsaka may sustainable na revenue. Hindi yung tayo yung kukuhanan ng revenue, kundi dahil doon sa mismong project, no? Mismong economy ng project na sinusuportahan natin. Kasi kapag wala yung mga karamihan dito sa mga checklist na binigay ko sa inyo, siyempre, kailangan mag-isip-isip na tayo. Baka kasi speculative na token lang yan, no? So, yung halimbawa ng mga token na maaaring mas ma-pressure sa future, yung may mga anonymous team project. No? Yung mga picture lang, mga avatar lang, mga gano'n, no? Hindi natin kilala. Minsan, hindi pa natin talaga, hindi naman na i-discuss kung sino yung founder. No? Yung may mga low liquidity na mga meme coin, yan, isa pa yan. No, lalo na, ang bilis maggawa ng meme coin, pwede ka na maglagay ng liquidity, tapos iti-trade na sa market, i-hype mo lang. Tapos yung pag-abandon, yung mga abandoned na mga gaming projects, isa pa yan, no? Walang audit na mga DeFi projects, yung mga DeFi projects na hindi na-audit, mga walang nag-check or nag-audit doon sa mga project. Tapos yung mga tokens na may mga legal issues, naku, isa pa rin naman yan na pwede rin na maging pagsimula talaga ng kailangan is marunong na tayong magduda. Tapos yung mga tokens na may mga market manipulation concerns, no? Kailangan alam din natin kung ano. Yung mga token, mga project na dinidiscuss ko dito, lahat iyan is dadaanan natin para makita natin, mahimay talaga natin, no? Kung worth it ba ito at kung may nakikita na ba tayo ng signs, no? Para wag nang suportahan yung mga project na para sa akin lang naman is mga dinidiscuss ko. No? Tapos may mga project din naman na yung mga project naman na may malaking ecosystem, may institutional support, may malinaw na use case, may active na community, sila naman yung mataas talaga yung chance na makasurvive dito sa ganitong klaseng regulation. No? Pero sa huli, no, ang pinakamahalaga kasing aral dito para sa atin, hindi naman yung tungkol sa Monero, mga privacy tokens na yan, no? Hindi rin tungkol dun sa PSP, no? Ang mas malaking mensahe kasi dito para sa akin is tapos na yung panahon kung saan sapat na yung hype para lang mabuhay yung isang token, no? Unti-unti na tayong pumapasok dun sa panahon ng compliance, transparency, liquidity at saka tunay na utility. May silbi dapat yung sinusuportahan nating mga project. At syempre habang tumatagal, mas magiging mahalaga ang fundamentals kaysa sa marketing. No? Tingin ko yan ang susunod din talagang narrative. No? Kaya sa susunod na bibili ka ng altcoin, wag lang nating itanong kung magkano kaya ito aabutin sa next bull run. Dapat ang tanong natin, kung magkakaroon ba ng mas mahigpit na regulation bukas,
kaya nitong project na 'tong makasurvive, 'no? Ang ganda, 'di ba? Kasi at least ngayon meron na tayong mga checklist talaga pagdating dito, 'no? Hindi naman ano, hindi mo kasi malalabanan yung, government, pagdating sa ganyan. Siyempre sila yung nagpapatupad ng batas dito, 'no? Meron din naman talagang mga bakit sinasabi nila, bakit hindi pa dati nila prinomote yan? Kasi sobrang ano talaga, hindi talaga makontrol ng mga ano dati. So tingin ko ito na talaga yung tamang time, lalong-lalo na para gawin ito. No, pero kung sakaling nangyari ito ng bull market, nagliliparan ng mga altcoin, talagang todo bash talaga ang aabutin, no? So nakita ko 'yan nung nangyari sa CoinsPH, mga BSP, mga sa SEC, no, nung lalo na unang binan yung mga international na mga exchanges dito sa Pilipinas. Grabe na bash talaga sila. Pero ikaw, sang-ayon ka ba dito sa ginawa ng BSP? Palagay mo ba protection ito para sa ating mga investor o simula ito nung talaga nung mas mahigpit na control sa crypto industry? Comment mo nga yan sa baba. Tingnan natin kung ano yung magiging opinion din dito about dito, no? So, ayun lang, no? Maraming salamat sa inyong lahat. Sana may natutunan kayo dito sa ating content. Ilalagay ko na lang ito dun sa ating video description para mas mabasa pa ninyo, no? Pero pinadali ko lang kasi yung pag-explain natin dito para at least kahit papaano ay mas madaling maintindihan pa ng ating mga viewers yung ating tinatalakay dito about sa post ng Bitpinas, no? Shoutout sa Bitpinas, no? So, suking-suki ko na yan, no? Talagang isa sila sa pwedeng pagkuhanan pagdating sa mga ano dito, sa mga regulation at saka dito sa Pilipinas. No, so yun lang, maraming salamat sa inyong lahat. Sa ating mga supporters at subscribers, thank you so much sa inyo. Saludo sa inyo mga ma'am sir. At syempre, i-like, i-share at mag-comment na rin kayo dyan sa baba kung ano sa tingin nyo ba ay pabor ito sa atin. Lalo na yung mga altcoin natin, kinakabahan na lang. Kinakabahan na yung mga nag-invest ng altcoin. Pero kung nakikita nyo naman na pasok sa mga checklist natin, yung mga at ang mga token na sinusuportahan natin. So, hindi naman natin kailangan kabahan, no? Kung madidelis yung mga ano natin. Pero tsaka sa Pilipinas lang naman ito, no? Kung sakasakali man na magkaroon tayo ng mga international exchange na makapasok dito, so baka iba rin yung kanilang pagkaka-evaluate dito sa atin sa Pilipinas. Ewan ko lang kung pwede nga yung, no? Na nakalist sa ibang, kunyari, Binance US, nakalist sa kanila pero sa atin hindi, no? So, yun ang aabangan pa natin kung mangyayari kaya yun dito sa Pilipinas. So, yun lang, no? Magkita-kita na lang tayo sa arena. Game on!